Alam niyo ho mga kababayan, tayo ho isang ayon sa gustong mangyari na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez, na mapasama ang kasong plunder sa parusang bitay at dapat ho ibabaan. Sa kasalukuyang batas ho kasi, kailangan ho muna makapagnakaw ng 50 milyon bago makonsiderang plunder ang linabag ng isang government official. Napakalabo naman ho nun. Kailangan mo pang magnakaw ng 50 million pesos. Pagka naupo ho itong si Atty. Vic Rodriguez, 5 milyon lang plunder ka na. Meron ka ng kalalagyan. At ang kagandahan pa ho dito mga kababayan, tigok ka kung sakaling maupo itong si Atty. Vic Rodriguez at napatunayang nagnakaw ka ng 5 milyon sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho muna natin itong si Atty. Vic, grabe. No? Kung sakali hong manalo yung mama na yan, wala hong talo ang sambayan ng Pilipino. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi pa ho yan kilala ng inyong mga mahal sa buhay, ikampanya nyo na ho itong si Atty. Vic Rodriguez. Kung wala ho tayong talo dito kay Congressman Rodante Marcoleta, wala rin ho tayong talo dyan sa mama na yan. Kasi wala hong interest na isusulong yung mama na yan. Kasi pwede na ho yung manahimik, di ba? Kayo ba naman, abogado, establish kayo na abogado, may law firm kayo. May pera na kayo eh. Ba't pa kayo papasok dyan sa problema na yan? Sa totoo lang ito base lang ito sa aking obserbasyon. Kung ikaw established na, kagaya nitong si Atty. Vic, wala ka ng problema. Para saan pat guguluhin mo ang buhay mo at papasok ka sa politika kung hindi mo talaga mahal ang iyong bayan. Mahal lang ho talaga nitong si Atty. Vic Rodriguez at nakita niya ang mga kapalpakan at kabalintunaan na nangyayari dito sa administration nitong si Marcos Jr. Kaya ho yan tatakbo. Ang pagtakbo ho niyan hindi naman para sa sarili niya. Kasi kung para sa sarili niya lang ang iniisip niya, di na ho tatakbo yan. Magta-travel na lang yan. Di ba? Mag-chillax na lang. Pero tingnan niyo mga kababayan, imbis na magpayaman na lang, pasyal-pasyal kung saan-saan, umiikot ho sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para maihatid sa ating mga kababayan ang kanyang plataforma. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At para dun sa mga tita nating nanonood sa atin, hindi ko ho kayo ma-mention, pero shoutout ho sa inyong lahat. Mega love shoutout. Diba? Kay Tita Yols, mega love shoutout Tita Yols. Yan, na-shoutout ko na si Tita Yols, Mega love shoutout, yan. Ulitin natin, mega love shoutout Tita Yols. At hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi ma-shoutout yung mga kababayan natin nag-e-extra effort sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout dito kay Tony Patik. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Shout out from Hong Kong, always watching your vlog, sir. Maraming salamat ho. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shout out sa mga kababayan nating, mga OFW, mga naninirahan dyan, at sa mga kababayan natin nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Mabuhay ho kayong lahat. Kayo ho ang bagong bayani kung tawagin, di ba? Ito, mega love shout out din ho dito kay Sir Rene Familiar. Sir Rene, maraming salamat ho. Mega love shout out. Palakpakan ho natin itong si Sir Rene. Ingat ho kayo Sir Rene, ano ba tong pera nyo na to, sir? Australian dollars, 8 Australian dollars. Maraming salamat ho. Mega love shout out. Ayun na nga mga kababayan. Bago pa ho sinend nitong si itong si Madam Pamela ng Third Floor Studio. Pinapanood ho natin to bago pa niya sinend sa atin to. Pinapanood na ho natin ang talumpati na to nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kasi umalis ho tayo, naimbitahan ho tayo sa napakagandang lugar, no? Talaga na mga nag-enjoy ho tayong nakita natin yung pinuntahan natin. Congratulations dun sa mga kamag-anak natin na yun. Napakahusay. Palakpakan ho natin, napakaganda. Palakpakan. Pinapanood natin at sabi ko sa sarili ko, pagka uwi, babanatan natin itong mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa video na to. Hindi kasi senior nitong si Madam Pamela akala niya siguro di natin napanood. Napanood na ho natin to. Talagang bumilib ho tayo. Yung niya na yun, yung atake nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kasi wala akong nagsasabi sa mga tumatakbo ngayon na isasama nila ang plunder. Bababaan nila ang dapat nakawin para makonsiderang plunder, mandarambong ang isang government official. Dapat umabot ho ng 50 million. Ang suswerte naman itong mga to. 50 million? O paano pagka 49 million, hindi pa rin plunder? Ganon. Anak ng toko. Wag naman nung ganon. Ang gusto nitong si Atty. Vic, kung sakaling siya ang palarin, magiging 5 million yan. Plunder ka na, Brad. May kalalagyan ka na, ika nga. Again,
hindi na naman ho popular yung gustong mangyari nitong si Atty. Vic na to. Tandaan nyo ho mga kababayan, pagka ang isang pulisiya hindi popular sa mga politiko, magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. Pagka ang isang pulisiya, kunyari yung liquidation by certification, magbebenepisyo taong bayan, hindi popular yan para sa mga politiko. Tandaan nyo ho, pagka hindi nagiging popular sa mga politiko at magiging kalaban mo ay politiko, suportahan nyo ho yan mga kababayan. Yung mga politikong nagtutulak ng mga ganyang klaseng pulisiya, sila ho ang dapat nating suportahan at iluklok dyan sa Senado. Pakinggan ho natin. Kayo na ho magdesisyon. Ako, alam naman si PH update lang naman bumira dito at siya lang magpapaliwanag at nakarinig niyang mga banat na ni Atty. Vic Rodriguez. Dapat, mga kababayan din ho natin, kayo ho ang umusga. Ako, sold na ako dito kay Atty. Vic. Talagang susuportahan nung natin yan. Although, kung paanong pagsuporta ang ipinakita natin dito kay Congressman Rodante Marcoleta noong 2022, ganun din ho ang suporta natin dito kay Atty. Vic Rodriguez. Kasi madalang lang ho tayong makakita. Manalo matalo, ika nga talagang kasama lang ho natin yung mama na yan dito sa laban na to. Kahit yung itong si Congressman Rodante Marcoleta, manalo matalo, kasama lang ho natin yung mga individual na yan na may prinsipyo dito sa laban na to. Matinding palakpakan ho ang kailangan nating bigay dito sa mga tao na to. Ito mga kababayan, pero syempre dapat manalo tayo kayo naman. Kumbaga, dapat manalo. Ano ba? Ba't pa naman tayo lalaman kung di tayo mananalo, di ba? Kaya naman, kung hindi pa siya kilala ng mga kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, ipakilala nyo na ho yung mama na yan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, Atty. Vic Rodriguez, wala ho tayong talo dyan. Kumbaga, meron hong, haba naman ng pasakali mo, PH, ano ba yan? Ito na nga. Hindi, ibig ko sabihin, etong si Kong Dante, meron siyang buwelo From 2022, talagang noong panahon ng ABS, talagang ang init ng pangalang Rodante Marcoleta. Etong si Atty. Vic, noong nag-umpisa administrasyon, nung unti-unti na siyang ginigiba, doon lang naririnig. Tapos yung mga publicity pa sa kanya, puro paninira. Kaya kailangan ho nating ipakilala sa ating mga mahal sa buhay itong mama na to. Walang talo pagka itong si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, gusto ko yung ano mo, t-shirt. Gusto ko yung ganyan t-shirt. Baka naman, yung maisog dito, gusto ko yung kulay white. Baka maligaw si Atty. Vic dito. Diba? Alam ko, busy yan. Di tayo napapanood. O umalayin natin, di ba? Padalang tayo ng kulay puti na may maisog dito, di ba? Baka naman. Tayo lang naman, pa-t-shirt lang tayo. Masaya na tayo dyan. Kanino galing ang damit mo, PH? Kaya Atty. Vic, ano ba? Yung kay Congressman Rodante Marcoleta, di pa natin sinusuot Kasi pang-kampanya na yun Di ba? Ito muna tayo kay Atty. Vic. Ito, paisog lang yan di ba? Akbang na maisog, matigas, di ba? Ito na ho mga kababayan. Tama na pa sakali mo, PH, sumusobra ka na Ito na ho, ito. Game. Tinatawag natin lahat Imperial Manila. Na dito sa ating bansa, yan ang pinakamayaman, pinaka-progresibong rehiyon. Lahat ng tao gustong mapunta dyan. Gustong magtrabaho, gustong manirahan, gustong magpasa. Subalit tuwing uulan na lamang, kahit wala pang bagyo. Attorney yung the way na yung delivery mo ngayon sobrang sobrang sumasaludo. Palakpakan natin tong si Attorney. Ganda ng delivery mo niya. A-game. Yan ang mga gusto natin. Lumabas ho ang A-game nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa talumpati niya na to. Saludo ho tayo kaninang pinapanood ho natin yan. Napakaganda, napakasolid, napakahusay. Palakpakan ho natin. Higit pa kung may bagyo. Samahan pa ito. Yung tipong ramdam mo Yung pagka kasi alam mo yung mga plastic na tao, di ba? Pagka magtatalumpati yan, labas sa ilong yung mensahe Pero pagka itong pakinggan nyo si Kong Marcoleta, yan si Kong Dante, pagka nagsasalita, ramdam mo tago sa puso Yung tipong, yung talagang sinasabi nila, hindi ho nang lumalabas sa ilong, nanggagaling sa puso. At talagang sincero yung mga binibitawan ho nilang mga kataga. Ano naman ho yan, madali lang naman hong magbasa ng tao, lalong-lalo na pagka plastic yung mga yan. Tuloy ho natin. Bumabaha ng bumaha. And yet, I have to make this known to you because this is your money. Sa loob ng 2 taon pa lamang ng para kay Paduano Fernandez Tambaluslos, kabahan na kayo. administrasyon ni Bongbong Marcos, Makinig kayo dito. 500 billion pesos na ang Grabe kanilang inubos para daw sa 5,500 flood control programs. Bakit binabaha pa rin
hindi lang ang Kalakhang Maynila, kundi halos buong bansa, tuwing may bagyo, tuwing umuulan, tuwing may habahabaga. Atin Bakit? silang panagutin. Kaya nararyan ang hakbang ng maisog na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. Napisalot. Palakpangan, palakpangan. Hindi po nila pera yan. Pera niyo po yan. At ulitin ko, dito nakasentro yung ating sinasabing war on corruption. Hindi po magiging madali, kaya po kami ay naririto, pabalik-balik sa inyo, nag-uusap tayo, naglalahad ng nais natin gustong gawin. Pag natanggal natin yung resolution number 10, hindi po yan silver bullet, hindi po yan parang Correct. magic na pag nawala na, wala ng korupsyon. Correct. Subalit, pangungunahan ko rin bilang bahagi ng ating war on corruption. Ipagsasantabi natin, gagawa tayo ng malakas na alyansa, kaya kailangan natin ang isang kagaya ni Atty. J.B. Hinlo na kasama sa Senado dahil kailangan ko ng konti. Attorney J. Lo, boto din ho natin yan. PDP laban senator. Hakbang na maisog, palakpakan ho natin. Nakala ko, nandyan nga naman pala siya, no? Hindi, wala pa tayo dito kaninang pinapanood natin. Pero iboto ho natin yan. Sisikapin kong magpasa ng batas upang ibalik ang hatol at ang parusang bitay o death penalty Palakpakan! laban lamang sa dalawang krimen, Yan. plunder Hmm. at drug trafficking. Sisikapin ko, sapagkat ako'y naniniwala, uulitin ko, ang ugat ng kahirapan nating mga Pilipino ay korupsyon at droga. At dito sa ating war on corruption, sisikapin ko, pangungunahan ko, magpapasa tayo ng batas upang ibalik ang parusang death penalty sa plunder at sa droga. Palakpakan ho muna natin. O, napakahusay ho niyan. Sino sa mga kandidato ngayong mga panahon na to na nagsasalita dyan sa death penalty na yan pagdating sa illegal na droga at plunder? Bago ho natin na gurgurin itong mga durugista na to, unahin ho natin yung mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. Kaya ho lumakas ang loob ng mga durugista na yan dahil kasalanan din ho ng mga kurakot na yan. Tumatanggap po sila ng pera. Kahit sa anong aspeto ng governance, pamahalaan, pagka pinasok ho yan ng korupsyon, wala na. Talagang magkakandaleche-leche yan. Droga, proyekto, infrastruktura, buwis, lahat ho yan pagka pinasok ng korupsyon yan. Kaya number one problema natin dito, bago natin gurgurin yung mga durugista, unahin ho natin itong si Tambay yung mga tamba, unahin ho natin, alam nyo kung sino, yung mga kurakot na politiko. Ako, nasa inyo yan. Kung sa tingin nyo, yan si Tamba, kasama yan, di ba? I was told by one of our advisors, Naku, walang matitira sa kanila. Wala akong matitira sa kanila. Naku, edi kung gawing 5 billion yung plunder, edi tigi isang relo nila, lahat yan, naubos sila. Tagpi 15 million yung relo ng mga yan, Brad. O, diba? Wala matitira sa mga yan. Ubus ho yung mga yan. For sure. pag-isipan mong mabuti, yung panawagan mong ibalik ang death penalty. Bulaga. Sapagkat yan, baka gawin nilang issue sa iyo at sabihin hindi yan. Correct. Sabi ko, Attorney Vic, huwag kang mag-alala. Huwag nyo hong pakinggan yung mga nagbababala sa inyong yan. Alam na alam mo pagka yung matatamaan dito, yung mga durugista, yung mga kurakot, hindi magiging popular yan. Si Tatay Digong, tignan nyo ginawa niya, illegal drugs. O, anong nangyari sa kanya? Tapos na administrasyon, hinahabol pa rin siya. Kasi nakikinabang din ho yung mga kurakot na politiko dyan sa illegal na droga na yan. Ngayon, pagdating sa korupsyon, isama sa death penalty. Sa tingin niyo ho ba papayag yung mga yan? Tapos bababahan natin yung amount na dapat na makukonsider na gagawin natin from 50 gawin natin 5. Kasi unfair nga naman yun okay, gawin na lang natin na 59 million. Okay, mali. 59 million. Di absuelto na ako. O kaya 59,500,000. Di absuelto pa rin ako. For example naman,
59,999,000 pesos ang ninakaw ko. Absuelto pa rin ako. Kasi hindi pumasok sa threshold yung ninakaw ko. Anak ng to, wow. Bawasan mo lang ho ng piso yung 50 million, hindi na pasok sa threshold. Hindi na pasok doon sa yung plunder. Ang hindi makatao ay ang pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso ng pondo ng mga Pilipino. Saludo. Ang pagbabalik ng death penalty para sa plunder at sa droga ay hindi po ito anti-poor. Tatanungin ko kayo, ang plunder, ang threshold po niyan ay 50 million pesos and above. Pagka ikay ba'y nagkamal, nagnakaw at meron kang 50 million pesos, may tuturing ka bang mahirap? So hindi anti-poor ang pagbabalik ng death penalty for the crime of plunder. Ang pagtutulak ng droga, anti-poor ba ang pagbebenta ng droga? Hindi ito anti-poor dahil walang mahirap na nangangapital para ng droga. Actually, si Tito Sen, isinusulong yan. Isinusulong yan nung nasa pa siya Senado. Na hindi yung mga yung mga basurero sa daan yung gugurgurin, yung mga lord, yung mga drug lord yung dapat magurgur, yung talagang malalaking isda nga. Hindi yung mga nagbebenta sa karsada. Hindi kasama yun, kahit tayo, hindi tayo sang-ayon doon kasi mauubos yung mga yan, sigurado. Silang magiging fall guy dyan. Kawawa naman. Dapat yung mga kapitalista ng ipinagbabawal na pulburon, sila talaga ang ubusin natin. Pero yung yung mga nagtutulak pa lang pero sa ibang bansa ho, di ba? Sa Singapore, mahulihan ka lang. User ka, nagtitinda ka, kung napag-utusan ka, gurgur ang sasapitin mo dyan, Brad. Wala na nga anong napag-utusan. Pag nahuli ka sa airport, naku, may kalalagyan ka, Brad. Magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Karamihan ng mga problema natin ng mga kababayan natin sa ibang bansa na nahulihan ng ganyan death penalty kagad. Ganon ho, dapat ganon kahigpit kasi walang maglalakas ng loob Kasi malakas ang loob nila kasi napakabait ng batas natin. Nahuli ka na't lahat-lahat pinag-uusapan pa ang karapatan mo diyan sa Tuwad Committee. I am willing and I'm standing by it to face whatever consequences. Ngayon yung unang narinig dito sa Dumaguete, I will be leading the war on corruption at para maging epektibo ang ating war on corruption, susulong ko ang pagbabalik ng death penalty for plunder at for drug-related offenses. Alam, magandang pag-usapan yan. Ito actually, pa lang naman yan yung public forum pa lang yan Yung tipong binabahagi pa lang nitong si Atty. Vic yung mga nasa utak niya o yung gusto niya mangyari. Pero gusto kong isalang yung argumento na yan pagka magkakaroon na ng senatorial debate. Doon pa lang ho kasi tayo magkakaalaman at matitimpla kung ano nga ba ang saloobin ng sambayanan. Ngayon, pa lang yan. Kung baga, tatalakayan tayo, pinapakilala ko sarili ko, ganyan yan. Pero gusto nating itest yung argumento na yan. Tayo sold tayo dyan. Pero paano yan tatanggapin ng ating mga kababayan? Naniniwala tayo kung ikaw ay nasa matinong kaisipan at gusto mong umasenso Pilipinas. 100% approve yan Kaso, again, yung mga naglalabi ng mga politiko, babalik ta rin ho nila yan. Ngayon, titignan natin kung paano yan didepensahan nitong si Atty. Vic Rodriguez. At pagka nadepensahan yan ng maigi, naku, yan, parang kung tawagin yan, yan lang ang balang kailangan ni Atty. Vic. Lahat yan, solve na tayo dyan. Wala na tayong problema. Kumbaga, Atty. Vic, ibabalik ang death penalty, di ba? Naku, napakatindi ho nun. Sino ba naman ho sa mga politiko ang nagsasabi niya? Kaisa-isa yang si Atty. Vic. Looking beyond, iniisip ko rin kung tayo inyong tutulungan, ibababa ko rin yung threshold ng plunder. Masyadong mataas yung 50 million. Bakit kinakailangan tayo mag-antay makapagkamal ng 50 million yung isang magnanakaw na mambabatas o opisyal ng gobyerno bago tayo Rekta, sino ba yung stamba? Sino ba yan, sir? Yung may pitek tilip? Yung may Cadillac?
Mambabatas eh. Sure, bago natin sasampahan na plunder. Hindi ba kahit piso na kain mo, ang pagnanakaw ay pagnanakaw ay pagnanakaw. Correct. Hindi mo may babago yan. At tatandaan natin, public office is a Sa public public trust. trust. Hoy, sino yon? Sino yung nagsasalita na yon, ha? Sino yung nagsasalita na yun? Ako, binibenta mo ako, Brad, ha? Ako, yung tita ko kanina sinabi, o yung si Pamela, binabanatan ka. Napaganito na lang ako. Oo nga, tita, eh. Wala, ganun ho talaga, eh. Ganyan lang naman talaga yung ali na yan. Ano ba magagawa natin, di ba? Binabanatan ako, no? Lang, ang gantihan ko, parang tita ko na yan, si Pamela. O sabi ko, hayaan nyo na ho si Pamela. Hindi ko minahupansin niya. Pero panoorin nyo pa rin third floor, ha? Sabi ko ganun sa tita ko, sabi, uy, binabonata ka ng third floor. Napailing na lang ako eh. Ano ba naman nagawa ko dito sa ali na to? Ba't ako kailangan banatan? Wala pa akong nakaaway sa pagbablog ko na to. Ni isang vlogger, wala akong nakaaway. Tapos yung mga kaibigan mo pang babanat sa'yo. Nalungkot lang po tayo. Hindi, joke lang, makakala na. Walang baka natin si Madam Pamela. Ay, public office is a public trust. Yan, yan ang gusto namin, yung mga nasa likod, yung mga, yung mga meron sa likod, yung mga nagsasalita. Alam mo, ha? Hindi, pero biro, ha? Sabi nung tita ko, sabi niya, binabanata ko niya. Yahan mo yung tita. Ako, hindi ako nakikipag-away kasi. Ano pinapasabi niya kay Marlon? Sabi, yahan mo ko pa. Ay, di ko inaano yan. Tita, sabi ko, yahan mo na. Alangan ng patulan natin yung sa Pamela. Di ako pumapatol sa babae. Ayoko makipag-away dyan, no? Hindi tayo uuwi dyan. Wala pa. Kauna-unahan ho. First time sa pagbablog natin, may bumanat sa atin. Nakanto ka, sabi ko, wala pa tayong napaka-friendly natin eh. Banateros, yung ano dyan, yung mga namit natin, halos, di ba, tropa, mga kaibigan natin kagad. Yung, tataka tayo, ba't binabanat tayo? Ano ba ito? Ha? Yan sinasabi ko sa'yo. Sugurin nyo yung third floor na yan. Madam, sa mga makakapanood nito, please, sugurin nyo yung ali na yan. Dito na mga kababayan, punta na ho tayo, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ho tayo. No? Kasi itong ano na to, hindi natin natapos to eh. Yung tanong nitong si Doc Loring Badoy, hindi nyo pa ho napanood to, kaya kailangan ho natin pasadahan. Itong video na to, pagkatapos ho ng kanyang pagiging resource person sa Senado at nagsalita ho siya, nagkaroon ho siya ng mabilisang press con. Panoorin ho natin again. Shoutout kay Tita Yols at kay Tita Bills. Yeah. Ba't di mo mabanggit ang pangalan, PH? Siyempre, kailangan anonymous din sila. Tita Yols and Tita... Pangalan ng isa. Tita Bills, yeah? Biglang naging system yung pa. Tita Yols and Tita Bills. Mega love, shout out. Tita Yols. Game. There is no room for anyone, whether a lowly Ba't ikaw pa rin ang Attorney Vic, ha? Eto na, kay Tatay Diggs na tayo. Game na tayo dito. Game na. Sir, I was nagmamon- Ano lang, magtatanong sa kanya dito, si Doc Loring Badoy. Napakaganda ng tanong niya dito, na dito tayo natapos noong gabi na yon at nawala sa isipan natin, naalala natin, di pa pala natin napasadahan to. Kaya, rektahin ho natin siya dito. monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this president. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. Doc Badoy. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, maski dito sa Puerto Rico, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi, ito ba mayabang ito o ano bang gusto ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano pa gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasi ipakita is my message, primarily, to the Filipino people is that
itong sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, tatrabaho ka lang sa hotel, may anak ka, nag-aaral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa katrabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, pag sige ka tingin ng relo mo, lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, kung naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very, bastos ang bunga mo. Do not fuck in my city. Huwag mong galawin ng inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papalusutin. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, not quantified. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place, or there was law and order, sumusunod naman lahat. Malinis ang Davao, sumusunod na sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Punta kayo sa ibang lugar, ayun, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it. Mukhang ma-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero napakawala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa monte o makulong ka na, at may record ka sa database sa national, mag-ingat ka talaga kasi kunting kakamali yan, tatapusin kita. Correct. Para ano? Para sa bayan. Palakpakan natin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dapat lang. Kasi pagka ikaw pumasok dyan at binigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng society na makalabas at gumawa ng matino na baguhin mo na buhay mo at gumawa ka pa rin ng isang kapalpakan, may kaalalagyan ka dapat. Diba? O, wala nang second chance. Ano yung second chance? Ano yan, jowa mo kami? Ganon? Hindi pwede yun. Tatapusin ka ni Tatay Diggs. Maniwala ka rin strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukunin pa yung pera, at minsan may binabaris, may sinasaksak. Alam mo, we always pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least bigyan mo kami ng time limit. Tandaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy Rodrigo, gago ka. Ayan. Pero kung wala kang time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, at least one rapist killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin ako mayor dito, di ba? Utang ina malinis itong sabihin ko, diba? Hindi na ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito. Minsan ay particular city. Sinabi kong umalis kayo dyan. Bigyan ko kayo ng Saywar yan Hindi, mabulaklak lang yung bibag ni Tatay Digong. Ito kasi hindi nakukuha ko ng mga mababa ang Kumbaga yung sentido common nila, hanggang doon na lang, no? Mabulaklak lang ang bibig ni Tatay Diggs. Pero hindi naman ibig sabihin, abogado ho yan. Alam niya ho yung kakakulong niya. Diba? Alam niya yung kakakulong niya. Hindi naman porket sinabi niya, automatic yun na nangyayari kagad. Huwag kayong maging, ang naman kasi ng ibang nakikinig kay Tatay Digong sa bagay. Yung iba ho kasi ngayon lang nakikinig, pag napakinggan nila ngayon, akala mo talagang tagal na nilang sinusundan tong si Tatay Diggs Mabulaklak lang ho talaga ang bunganga niya. Pero sa totoo lang, talagang yung pagmamahal ho niya sa ating mga kababayan, yun ho talaga ang
lumalabas eh. Dahil doon sa pagmamahal na yun, kaya niya nasasabi yung mga salita na yan. Pero hindi naman ibig sabihin sinabi niya, ginawa niya na kagad. Kasi kung ginawa niya yan, sa dami ng nagurgur, merong lumabas na, oo, totoo yan si Digong. Talagang ganyan ang ginawa niyan. Kaso problema, bago ho nila sabihin nyo, kailangan muna nilang makontest dyan sa Tuwadcom. Kaya pagka ganun na contempt, pasensyahan tayo, di tayo maniniwala dyan, di ba? Ganun lang naman ho yun. Bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang humito. Basta langoy ka lang hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril o putang ina mo. May katanungan pa, MJ? Ay, one more. Ayun na nga mga kababayan, yung susunod na katanungan, bukas na lang ho yun. Di ba? Napahaba tayo kay Tony Vic. No, napasarap yung kwentuhan natin. Hindi kasalanan ni Pamela yan kasi sumingit pa siya. Pero kung di sumingit yun, dire-diretso talakayan natin. Naalala ko yung si tita ko eh. Pinatangkan ng Pamela. Sabi ko, lahan yun. Ako kasi di ako nagpag-away. Tagal-tagal ko nang magawa ng ganitong reaction video. Wala akong kakaway. Inaaway ako. Saan yun eh? Wala. Yun na nga mga kababayan. Hindi, joke lang ha. Palakpakan natin na ito. Iluluhon natin yan. Mahusay ho yan. Kumbaga ginugood time ko lang itong si... teka lang, may tumawag. Itong si Pamela. Teka nga. Meron no. Sandali lang ha. Excuse me. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Ito tong si Danchan, tumawag ko eh. Meron lakad bukas. Maraming salamat ho, mag-ingat ho kayo lahat. Mali natin ng Pilipinas.